pala si Beji Hilario, may asawa, si Nelin. Meron kaming nag-iisang anak, si Justin Hilario. May isang asawa at isang anak na mahal kong parehas. Si Brother Eddie ay simpleng tao at tahimik pero madaling makipagkaibigan sa kanyang mga kapwa-tao sa paligid at sa kanyang mga nakakaabig. Ako po si Brother Jeff Galuno, asawa po ng iisa ni Christine Joyce Ambos Galuno. Meron po akong dalawang anak na lumalaki na rin po, no? Ako isang simpleng himinyero na mayroong isang asawa at isang anak. Ay, ako po si Kevin Salumbides, tiga Makamot, Binangonan, Rizal. Merong asawa at dalawang anak at nagsisimba dito sa Grace Christian International Baptist Church. Ako po si Erwin Villadiego. Tunay na pangalan ay Ezekiel, taga Makamot, Binangonan, Rizal. Ang asawa ko ay si Gregoria Villadiego. Mga anak ko po ay si Raquel, Eugene, and Noemi. Babae ko yan. Tapos may mga apo. Ako nga pala si Brother Mario Salumbides. Kasalukuyang nakatira sa Binangonan, Barangay Makamot, 1041 Yuri Street. May asawa. Eugene Nabiliana as a father is ako, caring ako sa mga anak. We're living in Fiesta Casitas subdivision. I have 3 kids. My eldest is Lance. Pangalawa si Carl. And pangatlo si Carly. Siya yung nag-iisang babae. O si Ireneo Roma. Tawag nila sa akin, Roma for short. Mambok, Binangonan, Rizal. I'm currently employed sa banking industry. Ako nga pala si Raymond Magigad. Nakatira ako sa Mahabang Parang. Wife ko si Irene Magigad. At nagtatrabaho bilang isang driver. At ang hobby ko ay mag-drawing, mag-paint. Ako nga pala si Romel Pagkalinawan, asawa ni Regine Pagkalinawan. Kaya din naman na merong anak na dalawang lalaki na si Giro Ken at Jim Nero. Ako si Benedict Almerañez Mordeno. At asawa ko ni Liberty Mordeno. At may 3 anak, si Milka, si Aina, at si Jairus. Ako nga pala si Aldo Vincido na nakatira sa Barangay Tutana, Binangonan, Rizal. Ang asawa ko ay si Cherry at may 2 akong anak, si Cedric at si Ian. Maraming gustong gumaya sa akin, baliktad ang tanong. Pero kung gusto kong maging artista, ay local, si Richard Gomez, dahil kamukha ko raw siya. At kung international naman, sabi nila si Tom Cruise. Pero hindi ako papaya. Gusto ko si Fernando Podillo. Kasing tao. Si Benbol Rocco. Sir Richard Yo. Parang meron akong immortal para masamahan ko pamilya ko, mga anak ko hanggang sa pagtanda nila at makita ko pa yung mga apo ko at ma-enjoy naman yung buhay ng mahabang panahon. Siguro kung may superpower ako bilang tatay para sa mga anak ko, yung bang maipon ko sila na sama-sama kami na naglilingkod sa Panginoon. Siguro yung hindi nakakaramdam ng pagod kung bibigyan ako ng kakaibang kapangyarihan para magawa ko yung mga dapat kong gawin sa pamilya, sa church, sa trabaho. Early in the morning, tinuturuan ko sila maging responsable, yung mga obligation na dapat nilang gawin. Pag nilingkod sa kanila, araw-araw, kahit ngayong matanda na ako, ang malalaki na sila, ang nagagawa ko sa kanila, yung maglinis, lahat ng kanilang mga palagay ng kalat, o kaya yung araw-araw may paghugas sila kahit pinggan man lang. Yung dahil kasi yun na lang magagawa natin bilang may edad na. Kung ano yung pwede kong kaya pa ng katawan, kung ano yung pwede kong magawa sa loob ng bahay,
dinis dito, sayang na yung mga pwedeng pitin, nilalipin ko mga ganun. Sa akin kasi ang ginagawa ko bilang father kasi sobrang busy, yung ma-provide yung pangangailangan nila. Pero never see ko rin na hindi ko yakapin yung mga anak ko at halikan. Tuwing umaga gumigising ako na yung anak ko laging tulog pa. Ako tagagising nila. Hinahalikan ko sila kasi yung mga times na hindi ko na pwedeng gawin pagdating doon. Hinahal ko sila tuwing umaga. Tapos every night, ikwentuhan ko sila ng mga stories na gusto nila. Ikwentuhan ko sila ng buhay na ginawa ko noon na magagamit nila sa buhay nila. Palagi ko po silang sinasabihan at lagi ko po silang binibigyan ng advice kung ano mga dapat nilang gawin sa araw-araw at kung ano mga dapat nilang gawin upang umayos ang kanilang buhay. Hirap pa maging tatay. Alam ko naman na madali lang. Pero nung karoon kami ng pamilyang anak ni Raquel, mas naramdaman ko na kung gaano kami kamahal ng magulang namin. Kasi base dun sa hirap at na dinaras nila simula pa doon nung nagkaanak. Yung puyat at saka pagod na gising na lang ng ating gabi, pag-alaga ng anak mo. Doon ko naranasan yung pagiging isang ama na hindi pa sa madali. Mahirap. Para sa akin, ang aking pinakamahalagang aral na natutunan sa pagiging ama ay ang hindi pag-iisip sa sarili, pagiging selfless, na handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Itaguyod ang pamilya, ipakita sa kanila na ipakita sa mga bata, sa pamilya na maging responsableng tao. Maging responsable. Kasi ito yung pinamulat sa amin ng aming mga magulang na hindi habang panahon ay pwede mong iasa sa magulang mo yung ginagawa nila. Darating sa panahon na magiging magulang ka rin at yun ang aming natutunan. Nagkakaroon ng sakit yung mga bata na sabi ka ng pastor na hindi mo dapat hinihiling na sa'yo mapunta yung sakit, pero darating talaga ang time bilang ama. May hiling mo talaga sa Diyos yun kasi ayaw mong mahirapan yung mga anak mo kung basta kalagitnaan ng sakit. Una, yung pinapangalan sa Panginoon, lumalapit sa Kanya na lahat ng mga problemang dumarating sa amin ay sa Kanya ko lang itinatalaga. Una, yung paghingi ng gabay sa Panginoon, saka katulong din ng bahay ko, nahaharap ko yung mga pagsubok, problema na dumadating sa buhay namin. Masunurin sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, at sa nakatatanda. Pagkilala sa kanilang Diyos na sariling tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang lagi kong tinuturo sa kanila, ang lahat ng mga bagay na nakikita namin dito sa lupa ay panandalian at dapat nilang pahalagaan ng mga bagay na spiritual, which is eternal. Habang may pagkakataon, habang may magpapaaral sa kanya, pahalagaan niya yung mga bagay na yun. Kasi hindi lahat ng bata ay nakakaranas ng ganung bagay. Responsibilidad. Sa habang panahon, darating ang pagkakataon na maghihiwalay kami tatlo. Ang gusto kong mangyari sa paghihiwalay namin, aalalahanin ng aking anak yung mabuting bagay na natutunan niya sa amin bilang mga magulang. Gusto ko maalala nila yung pagmamahal na ibinubuso sa kanila. Gusto ko maalala nila na nandito kami, hindi lang ginagawa namin yung mga bagay na yon dahil gusto namin na maibalik sila sa amin, kundi gusto namin maramdaman yung pag-ibig mula, kasi lagi kami nag-uusap lagi ng wife ko na ito gusto ko ibigay sa anak ko yung best na kaya namin ibigay. Hindi dahil para may maibalik sila sa amin, kundi para sa kanila mismo. Meron man akong iiwan na ligasiya sa mga nakamagtunan sa akin, yung ng respeto at huwag tumingin sa mga katayuan ng tao. Kung mayaman o mahirap, dapat ang respeto ka. Dapat pantay-pantay sila lahat. Siguro yung nakikita niya ngayon na nagsiserve sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit
sa harapan kahit naman hindi ganun kaganda yung boses at least para sa Panginoon ginagawa natin na. Kung maalala nila at maisabuhay nila na huwag sana sila mawawalan ng isang salita. Gusto ko meron silang palabra de amo. Kapag nangako ka, kailangan gawin yun. Makakilala kay Lord, syempre, yan ang importante sa lahat. Kaya habang bata, tinuturuan natin sila, pinakita natin yung tama, sumunod sa kautusan ni Lord. Yung mga pinapangaral sa kanila at mga sinasabi na sana ay sila ay maging tapat sa Panginoon at ang nakita sa akin ay kung ano yung aking higpit sa kanila ay alam naman yun ang para rin sa kanila yan. Kung mayroong isang bagay na gusto kong maalala nila sa akin, yung paano paminsan-minsan nakakabiruan nila ako, nakakapagtawanan kami, kahit madalas tayong stricto, pero nawa, mamiss at maalala nila yung mga bagay na nagtatawanan kami. Kababaan loob at yung magandang pakikisama sa kapwa at laging maging matulungin sa nangangailangan hanggang sa makakaya. Kung gusto ko pong maalala sa akin ng aking mga anak ay ang pagdadala ko sa kanila sa simbahan, huwag silang makalimot sa Panginoon at patuloy na maglingkod sa ating Diyos na sinasamba. Siguro yung gusto ko lang maalala na sa akin ay na naging mabuting ama ko sa kanila. Naging responsable ako sa kanila. Ang gusto kong maalala palagi nila kung gaano ko sila kamahal at kung gaano ko gusto silang matupad ang mga pangarap nila. Paalala nila ako sakaling dumating ang time na lumisan na ako sa mundo, yung hindi ko sila pinabayaan. Faithful sa asawa. Yung sabi ko nga isang namana ko rin sa aking mga magulang na kahit ang aking tatay ay maraming bisyo, pero sa pinagpapasalamat ng aking ina ay yung bang ni isang pagkakataon na hindi niya nadampian ng kanyang mga palad ang aking ina, hindi niya nasaktan. Yun ang isang bagay na dapat maalala nila.